Magandang araw mga kabataan at OFW warriors. Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan. Breaking ngayon, NBI raw naghabol kay Senador Bato de la Rosa sa loob ng Senado mismo. Nakatakbo daw. Kitang-kita naman po natin sa video na tinakbuhan sila ni Senador Bato de la Rosa. Grabe, sa laki na yun, kabilis. Mas bata pa yung mga humahabol doon. Ay, nako. Ay, ni Marcos, pumalag na agad. Ano ito? Totoong hustisya o malinaw na political chatro. Huwag kayong maniwala agad sa headlines. Dito, intellectual tayo. Facts muna. Critical na tanong. Witty na analysis. Target natin. Kayo na gusto ng totoong politika. Hindi chismis. Stay tuned hanggang dulo. Maraming revelations at practical tips pa, including best buys nyo sa Shopee at Zalora. Like and subscribe na para updated kayo. Una, let's get the facts straight. Kahapon, May 11, 2026, nagkaroon ng altercation sa Senado. NBI agents nakapasok, kasama raw si Trillanes, pumasok para arestuhin si Bato dahil sa ICC arrest warrant related sa drug war. CCTV nagpakita ng chase. Senate lockdown agad. Bato under protective custody ng Senate. NBI director mismo nagsabi na hindi nila siya aarestuhin doon dahil sa Senate rules. Witty question, no? Bakit sa Senate mismo? Bakit ngayon? Habang may leadership change. Coincidence ba? Talaga? O calculated move para iharas ang isang opposition voice? Intellectual tayo dito. ICC may jurisdiction issues sa Pilipinas. Hindi tayo signatory sa Rome Statute noon. At maraming legal experts ang nagsasabi na selective prosecution ito. Bakit si Bato at Duterte allies lang? Paano naman ang iba pang issues sa bansa? Si Senador Ronald Bato de la Rosa, ang dating PNP chief na walang takot sa droga, bilang mga kabataan at OFWs, alam nyo ang hirap ng buhay sa probinsya o abroad dahil sa droga. Si Bato ang nagtayo ng Oplan Double Barrel. Controversial? Yes. Pero results? Droga bumaba drastically sa maraming areas. Data-driven yan, mga kaibigan. Ngayon, hinahabol siya. Para saan? Dahil ba effective siya? Isipin ninyo, isang lalaking straight-talking, probinsyano, hindi trapo. Kapag nandyan si Bato, ramdam mo ang tapang para sa bayan. Amy Marcos mismo nagtatanggol. He is still working kahit absent physically. Loyalty at critical thinking, yan ang kailangan natin sa politika. Ngayon, critical tayo sa NBI, National Bureau of Investigation. Dapat independent. Pero parang nagiging tool na ng political agenda. Bakit bigla silang aggressive sa Senado? Bakit kasama si Trillanes na kilalang anti-Duterte? Parang may script. Are you trying to serve warrant or create chaos para mapahiya ang administration critics? Fact, Senate has its own rules on custody. NBI should respect that. Instead, lockdown. Ano ito? Hollywood action movie? Parang NBI ang naging fugitive sa katotohanan. Fugitive from due process at institutional respect. Para naman po sa mga kabataan, kapag ganyan ang law enforcement, nawawala ang trust. Para naman po sa mga OFWs, paano nyo ipagtatanggol ang bayan kung ang sariling ahensya ginagamit sa politika? Enter Senator Amy Marcos. Sharp, articulate, at hindi natatakot magsalita. Pumalag siya agad sa ganitong moves. Amy represents critical thinking sa politika, hindi blind loyalty, kundi defense of institutions. Bilang Marcos, alam niya ang halaga ng rule of law, hindi selective. O broader picture tayo, ito ba'y bahagi ng mas malaking effort laban sa mga drug war figures? Habang ang totoong issues like economy, inflation, at OFW welfare ay nasa sidelines? Mga kabataan, OFWs, kayo ang future, huwag kayong ma-distract ng drama. Speaking of practical life, habang nagmo-monitor tayo ng politika,
kailangan din natin ng gear para sa inyo na tech-savvy youth at OFWs. Anchor o similar high-capacity power bank sa Shopee. 20,000 mAh yan. Fast charging. Perfect kapag nasa biyahe kayo o night shift. Trending ngayon. Comfy oversized tees at cargo pants. Breathable yan para sa tropical na klima. Stylish para sa content creation nyo. Motor ride essentials. Full face helmets at riding jackets sa Lazada. Safety muna, mga rider brothers, lalo na kung daily commute kayo. Home essentials naman, no? Compact robot vacuum o storage organizers. Space saving para sa maliit na apartment nyo, abroad o condo. All available sa Shopee, Lazada, Zalora. Check links sa description. Affiliate ito, supports the channel without extra cost sa inyo. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Ano sa tingin ninyo? Persecution ba? O legit? Ito. Like, share, and subscribe. Alright mga kababayan, huwag muna tayong umalis bago tayo magtapos. Tara, mag-isip ng malalim. Intellectual level ulit. Ano ang posibleng mangyari sa susunod na ilang araw o linggo sa kaso ni Senador Bato? Una, legal perspective. Ang Senado ay may rules, sariling rules of procedure. Kahit may ICC warrant, hindi pwedeng basta-basta arestuhin ang isang senador habang nasa session o nasa loob ng Senado premises. Ito ay matagal ng established parliamentary privilege. Si Amy Marcos at ang ibang senador ay tama na pumalag. Hindi ito pagtatanggol lang kay Bato, kundi pagtatanggol sa institusyon mismo ng Senado. Kapag hinayaan natin na maging sirkus ang Senado dahil sa NBI o kung sinong ahensya, paano na ang demokrasya? Parang may gustong gawing TikToker drama ang serious national issues. NBI, instead of focusing on big-time smugglers, cybercrime, at human trafficking na talagang nakakaapekto sa OFWs, bakit parang priority nila ngayon ay ang paghabol sa dating PNP chief sa loob ng Senado? Selective justice ba talaga ito? Para naman po sa mga kabataan, mga estudyante, Gen Z at millennials, huwag kayong maging tamad, mag-research, basahin nyo ang konstitusyon, basahin nyo ang Rome Statute debate. Kapag nasanay tayong maging emosyonal lang sa politika, madaling manipulahin. Si Bato ay simbolo ng tapang na may disiplina. Oo, may controversial aspects ang drug war, pero tanungin natin, mas maganda ba ang sitwasyon ng droga ngayon kumpara noong 2016? Maraming data ang nagsasabi na bumaba ang crime rate sa maraming lugar. Huwag tayong maging selective sa facts. Mga kababayan natin sa abroad, Saudi, Dubai, Singapore, Europe, US, alam nyo ang hirap kapag may droga sa komunidad. Marami sa inyo ang nagsasabi na mas ligtas ang Pilipinas noon, na mas aktibo ang campaign ni Bato de la Rosa. Ngayon, habang kayo ay nagpapadala ng pera, may mga politiko na parang mas interesado sa revenge kaysa sa totoong pagunlad. Amy Marcos ang isa sa mga matatapang na nagsasalita para sa inyo. She understands the value of strong leadership. Ito ang prediction natin, hindi lang to hula. May posibilidad na mag-file ng contempt o ethics case ng Senado laban sa NBI officials involved. Ano pa sila? Na-cite sila ng contempt. Dapat nakakulong na yung mga NBI agents na yan sa facility ng Senado. Malamang na maglabas ng stronger statement si Amy at ang iba pang mga senador. Grabe, no? Talagang yung NBI director nga, no? Labas-pasok sa Senado at parang wala ng Senado, no? Naku po, public opinion split. Yung pro-Duterte camp lalong magiging solid habang yung opposition gagamitin ito para i-pressure ang administrasyon.
Long term, ito ay magpapalakas palalo sa narrative na may political persecution. Ngayon, gusto kong marinig kayo. Comment down below ng tapat. Persecution ba talaga ito o legit na operasyon? Sino sa tingin ninyo ang nasa likod nito? Dapat bang protektahan ang Senado si Bato? O dapat ba nating protektahan ang Senado mismo, mga kababayan? Kung ako kay dating Senate President Tito Soto, maglabas din siya ng statement na talagang nagpapahiwatig na sinusuportahan niya ang Senado against sa NBI. Ang inyong comments, mga kaibigan, ang nagpapaalam sa channel na ito. At para naman sa practical na side ulit, kung nagplano kayong mag-invest sa sarili habang nanonood, trending tech right now sa Shopee, MagSafe power banks at noise cancelling earbuds, perfect for your long flights at night shifts. Sa Lora Fashion, lightweight blazers at smart casual para sa mga OFWs na may online meetings. Lazada Motorride, best-selling dashcams at anti-theft alarms. Sobrang sulit yan sa mga reviews. Home Essentials, portable air cooler at ergonomic chair para sa maliit na room ninyo. Mga links sa description ha. Every purchase helps the channel without extra gastos sa inyo. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo ha, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Remember, stay critical, stay informed, stay witty, Bato for tough jobs, Aimee for the sharp questions. This is #WalkWithLan, truth over drama. See you in the next one. God bless Pilipinas.